Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Hello guys, I'm back. So, tapos na tayong mawalan ng ulirat sa alak at mapagod sa ating mga lakad. Balik na tayo ngayon guys sa ating luto serye. So today, ang ating ulam ideas and luto serye is nilagang baka or beef shank. Pwede rin namang nilagang ako. Charot lang guys. Alam nyo guys, ang nilagang baka, mabagal, mainit at kailangan ng pasensya. Parang ako lang. Kapag nagmahal, slow cook pero all in. Charot. Charot lang guys. So, inumpisahan ko munang i-pan fry ang ating baka. As usual, yung procedure ko ng pagluluto, kahit nilagayan or ginigisa, nag-uumpisa ako sa pagpa-pan fry ng karne. Iintayin ko lang siyang mag-golden brown or like ganyan, no? Parang may tusta-tusta lang siya ng konti. Hanggang sa matuyo siya and then set aside. Tapos, yung sumunod ulit na 2 piraso, ganun din yung procedure na gagawin natin. So, ito na yung nakasanayan ko guys. Bago ko siya sabawan or kung ano man luto, yung mga karne, ginagawa ko is pinapan fry ko. Feeling ko kasi nababawasan yung lansa niya and mas masarap talaga siya. Para sa amin guys para sa taste buds namin, pero kung sa inyo, iba yung procedure nyo, nasa sa inyo pa rin. So, nag-share lang ako nung ideas na usually ginagawa ko sa pagluluto. And pag nagluluto ko nilagang baka or nilagang baboy, hindi talaga ako naglalagay ng sibuyas or luya or ano bang tawag doon, tanglad ata, basta yung dahon. Yan guys, after ko siyang mapan fry and then na golden brown na yung both sides, so lalagyan ko na siya ng maraming water, parang 1.5 liters or 2 liters kasi yun lang ang kasya dito sa aking kaserola. Gawa nung, yan na yung pinakamalaki kong kaldero dito sa bahay. So, papagtyagaan ko na pagkasyahin. Dinamihan ko ng water para matanggal natin yung impurities nito muna bago siya palambutin ng husto. Kahit na pan-fry natin siya guys, tatanggalan pa rin natin siya ng sebo. Basta yung tawag dun impurities, yung dumi nung karne ba na parang bula na lulutang dyan mamaya pagkulo. Kasi isa yun sa nagpapalansa sa ating sabaw. So, syempre, pag nilagang baka, the best talaga yung sabaw nito. Kaya hanggat maaari, gusto natin yung walang kalansa-lansa. So, yan guys, tiyagain lang natin hanggang sa totally maubos natin yung pinaka sebo or dumi ng ating karne. Kasi ayaw naman natin itapon yung buong sabaw niyan gawa nung nandiyan na yung katas nung baka. So, tiyagain na lang natin, alisin yung mga lumulutang na yan. Yung hanggang sa maging clear na yung pinakakulo ng tubig ng ating sabaw. Sabi nga nila, 'di ba guys, true love waits. So, parang sa nilagang baka, willing kang maghintay ng mahabang oras para lang siya lumambot and para lang malasap mo yung sabaw ng nilagang baka. Charot ulit. Eme lang tayo dito guys, no? Kasi medyo mahaba yung ating video. Kita nyo guys, bali ito pangalawang kulo na to eh. Nung natanggalan ko una ng impurities, kung mapansin nyo marami pa rin water. Dinagdagan ko ulit ng water para talagang totally lumabas yung pinaka dumi ng ating baka. Sabi nga din 'di ba nila guys na kapag may tiyaga, may nilaga. So yan, pagtsatsagaan talaga natin yung alisin lahat. Pero dahil ayaw naman natin ng sobrang tagal, no, magta-transition tayo. So, yan guys, nakita nyo, wala na siyang masyadong dumi. Pero binabawasan ko pa rin yung pinaka nasa ibabaw niya. Ang inaalis ko naman yung medyo parang sebo nung baka. Kasi di ba may taba-taba siya kung mapansin nyo kanina. Para less na rin yung sebo pagka hinigop natin yung sabaw. So, yun yung trip namin. Pero iba, trip nila yung masebo. So, depende pa rin talaga sa inyo kung anong trip nyo. Yan, oh. Hindi na siya wala na siyang dumi. Yung pinaka parang sebo na lang ang inaalis ko dyan. Kasi nga, iwas tayo sa ganon. Pero, ang tawag dyan is sabi nila, good cholesterol daw yan.
Sabi, ha? Ewan ko lang. So, yan guys, kapag nalinis na natin ng maigi, ilalagay na natin yung ating mais para habang lumalambot yung baka, yung ating mais naman is lumalambot na rin. And guys, susunod ko na rin palang ilagay dyan yung patatas kasi sa patatas gusto namin yung sobrang lambot. Kita nyo guys, umaapaw yung kaldero kasi yan na yung pinakamalaki ko eh. Pero soon, titingin ako kung meron ng malaki sa brand na yan na gamit ko. Try ko ngang mag-order. Chinika ko pa sa inyo, no? Kasi gusto ko sa gamit is puro mga nakaset. Kaya, hindi ako makabili ng malaki kasi wala pang malaki niyan nung nag-check ako nakaraan. So, yun guys, sinakpan ko muna siya kanina para mas mabilis lumambot. Tapos, ayan, nung medyo malambot na siya ng konti, nilagyan ko ng maraming pamintang buo. Kasi, para sa akin, yan na lang yung nagtatanggal ng lansa. Ayan guys, nakita nyo, malambot na yan. Isang tusok na lang, tumatagos agad yung tinidor niya. Sobrang lambot. Actually, humihiwalay na nga siya sa pinakabuto eh. Bali, ang ginawa ko guys, dahil maliit nga ang kaldero ko, at luto naman na at malambot na ang ating baka, net aside ko muna siya para maluto ko yung ating gulay dun sa may sabaw. Kita nyo guys, na laro, ayan, ayun, naalala ko na, nalasag-lasag na. O, kita nyo guys, humihiwalay na talaga siya. Sobrang sarap nito, grabe. So, ayan guys, hiwalay ko lang muna lahat nung karne para mailagay naman natin yung gulay kasi medyo marami din yung gulay. Yung mais tsaka patatas hindi ko na hiniwalay. So, yan. Lagay na lang natin lahat. And yung repolyo, isang buo kasi mahilig kami sa gulay. And masarap talaga siya sa sabaw ng baka. Kahit na wala na yung karne and may gulay, tas yung sabaw, pwede mo nang ulamin. So, yan guys. Ipipilit natin yan, ipupush natin magkasya lahat ng gulay natin. Tapos yan guys, Baguio beans. Hindi nga pala ako naglalagay ng saging saba kasi parang may agta siya ganon. Or kung tanggalin mo man yung balat, hindi rin namin siya nakakain so sayang lang. Tapos yan guys, panghuli, nilagay ko yung pechay. So hintayin lang natin kumulo hanggang sa hindi naman totally lumambot, isang kulo lang. Para lang medyo yung ating gulay. So, yan guys. Nung kumulo na siya, hindi ko na naipakita, binalik ko yung karne. So, luto na. Kanya-kanya na tayong kuha ng mangkok at humigop ng sabaw. Kain po tayo. Please follow and share for more luto serye and ulam ideas. Thank you. Bye!